Hey guys, another day, another video na naman tayo. So for today's video, tara at samahan nyo nga akong gumawa nga nitong erasable na name tracing. At dahil malapit na nga mag-end yung school year, so kailangan nating mag-isip ng pagkakabalahan ng ating mga junaki. Syempre para makagawa nga nito, kailangan na muna nating mag-edit. So yung ginagamit ko nga is Canva. So ayan, mag-add lang tayo dito ng document. So A4 na naka-landscape nga. And ayan, nakadepende sa inyo kung anong design yung gagamitin nyo. So ito, naghanap nga lang ako nitong design na ito na Kuromi sa Pinterest nga. And isa-set lang natin siya as image background and mag-a-add tayo dito ng frame. So spread the wings lang, spread the wings. So depende sa inyo kung gaano kalaki. So ganito lang yung ginawa ko para makita pa rin yung background nga natin. And ayan, magko-corner lang tayo dito para naman mas maganda ang tingnan. And syempre guys, after nun guys, pwede nyo i-adjust yung transparency niya para makita yung background niya. And ilak nyo na din para hindi nga magalaw-galaw. So after nun, naglagay lang ako dito ng ayan mga linya nga kasi susulatan nga ito. At dahil magsisimula pa lang naman yung junakis ko sa pagsusulat, so syempre yung line nga na nilagay ko dito is yung blue, red, blue nga. Kayo na bahala kung ilang linya yung lalagay sa ninyo. So nakadepende na din yan sa inyo. So kapag okay na, ayan, nag-type lang ako dito ng name nga ng baby CJ kasi yung ate MJ nyo marunong naman na magsulat ng pangalan niya. So yung baby CJ na nga lang. So kung itatanong nyo kung anong font ito, so primary dots itong ginamit ko dito guys para tracing nga. So kapag okay na kayo sa size niya, so duplicate nyo lang para malagyan nga lahat. Kapag okay na nga, so syempre ipiprint nga natin. So yung ginamit ko nga na photo paper is double side na glossy kasi ayan, back to back nga yung pagkakaprint ko dito sa kabila. So ayan, I can trace my name. Andito naman sa kabila, so wala siyang name guys, kumbaga plain lang siya. And ayan, ilalaminate na nga natin para masulat-sulatan nga natin yung surface niya. And syempre para ma-erase na din. So yung ginamit ko nga dito na laminating film is 125 microns. And ayan, hot laminating ito guys ha, hindi cold kasi hindi naman ito photo top kundi laminating film. Diba? Apakabangga. So i-fast forward na natin. So ayan, after ko nga siya malaminate, so ito na ang ating finished product. So pwede na tayong magsulat-sulat dito. Pero take note lang guys, so dapat yung gamitin nyo dito is erasable talaga na marker dahil kung yung pentel pen yung gagamitin nyo tapos hindi siya na-erase, so useless din siya. So dito naman sa likod, ayan, pwede siya mag-drawing dito. Diba? Apakabongga. Ilalagay ko na din yung template link sa comment section para nga makagawa din kayo.